Welcome sa Sip9.com. In this video ay tutuloy natin yung ating series on how to solve consecutive number problems. No? Dito sa video na ito mag-solve tayo ng another two problems which are more complicated than the first two. So tignan muna natin yung unang problem natin. There are three consecutive numbers. Twice the smallest is 1 more than the largest. What are the numbers? Okay, so I think nagkamali ako dito. No? This is supposed to be consecutive odd numbers. So, kulang ako ng type. Okay, so kung odd number siya, based dun sa napag-aralan natin sa unang dalawang videos, ang numbers natin ay x, no? X plus 2 at saka x plus 4, no? Kung hindi nyo napanood yung dalawang videos, ang odd ay nag-i-increase ng dalawa palagi, no? So, for example, 11, ang susunod na number dyan ay 13, ano? Kasi ang susunod na odd number sa 11 ay 13 dahil yung 12 even. And then yung susunod 15, ano? So pag ang x natin ay 11, ang susunod natin ay 11 plus 2, no? Kaya tayo nagpa-plus 2 dito, no? And then ang susunod ay 11 plus 4. This time pag yung x natin 11. Okay? So yan yung ating or yan yung reason behind why we add 2 and 4 doon sa pangalawa at saka pangatlong terms. Now, ano sabi dito? Twice the smallest. So, ibig sabihin, i-multiply ko ito sa 2. So, twice the smallest. I-label muna natin. Smallest number. Smallest integer. This is the next integer. The largest integer. So, usually, nilalagay ko dyan first number or first integer, and then second number or third number. So dito smallest, next, and largest naman. So it doesn't matter, label lang naman natin siya. No? So twice the smallest. Ibig sabihin, twice the smallest number. Kung ang smallest number ko ay 15, kunwari, ibig sabihin twice nun, di ba? Ibig sabihin, i-multiply ko ito ng 2, no? So twice the smallest integer is equal to 1 more than the largest. So, medyo nakakalito ito, no? Pero tignan muna natin, is equal to 1 more than the largest. So, ang twice ng smallest ay 1 more than the largest. So, anong mas malaki? Mas malaki ito, no? Ng isa, no? Ibig sabihin, wala pa pala muna tayong equal sign kasi hindi naman sila equal. So, mas malaki siya ng isa, no? So, kumari ito ay twice the smallest odd number. Kumari, twice 25 kunwari. So, 50 siya. Ang nasa kanan natin ay 49, no? Kasi mas malaki siya ng isa. But, no, if we add 1, pag nag-add tayo ng 1 dun sa 49, magiging equal na sila. So, ibig sabihin, pag nag-add tayo ng 1 dito, magiging equal na sila, no? So, twice the smallest is 1. So, ang pinaka-clue natin dito yung 1. Yun ang i-add natin dito sa right-hand side. So, twice the smallest is 1 more than the largest. So, be sure na tama yung paglalagay nyo ng 1. Kasi yung iba dito, kasi 1 more than the largest, nagpa-plus sila dito sa kaliwa, no? Ang ipa-plus natin kung saan siya mas maliit para mag-equal sila. So, since maliit yung largest, kasi binultiply nga natin ng 2 yung smallest number, kaya magpa-plus tayo dito. Okay? So, pag may equation na tayo, madali na, di ba? So, 2x equals x plus 5, and then subtracting x from both sides, we have x, no? Is equal to 5. Ibig sabihin, yung smallest integer natin ay 5. Yung susunod ay 7 at yung susunod ay 9. No? Kasi nagpa-plus 2 siya. And add consecutive integers. So, check natin. Ano ba yung twice the smallest? Kailangan mo i-check dun sa statement, ano? Twice the smallest is 10, di ba?
And then the largest natin is 9. Ang 10 ba ay 1 more than the largest? Okay, so 10 is 1 more than 9. Therefore, tama yung sagot natin, 579. So, pinakasagot natin ay 579 kasi ang tanong niya lahat ng numbers. Okay? So, tignan natin yung susunod na problem. Sana naintindihan nyo, no? Check natin yung susunod na problem. Okay, naka-red siya. Gawin natin siyang black. Okay, so dito, consecutive even naman. Kanina add, no? There are 3 consecutive even numbers. The sum of the first 2 is 16 more than the largest. Okay, so again, meron siyang plus, ano? Ang tanong saan ulit tayo mag-add. Okay, so tignan, i-set up muna natin yung equation. So x, again, this is consecutive. Pero this time, even naman. So pag even naman, nagdadagdag din siya ng ilan? Dalawa, di ba? So 12, 14, and 16 kunwari. So magpa-plus 2 ka rin dito, no? So kaya plus 2 plus 4, no? So 14 is the same as 12 plus 2. And 16 is the same as 12 plus 4. So nandito rin galing yan. So kung hindi nyo pa masyadong gets yan, ay pwede nyo tignan yung una nating video. Nandun mas mahaba yung paliwanag doon. So x is the first number or the smallest number. Then x plus 2 is the second number. And x plus 4 is the third number or yun yung largest natin. So the sum of the first two, ibig sabihin i-add natin tong dalawang to. Tapos, ang nire-relate siya dun sa largest. What is the largest number? X plus 4. Ano? Pero ang sabi niya, the sum of the first two is 16 more than the largest. So, saan tayo magpa-plus? Mas malaki na ito. So, hindi tayo pwede mag-plus dito kasi pag mas malaki ito, nag-plus tayo ng 16. Lalong mas lalaki siya dun sa kabila, no? Pero since mas malaki ito ng 16, pag nag-plus tayo ng 16 dito, maging equal silang dalawa. Okay? So, meron na tayong equation. X plus 2 is 2x plus 2 equals x plus 20. Subtract tayo ng x both sides. So, matitira dito x plus 2 equals 20. And then subtract tayo ng 2 both sides. Magiging x equals 18. So, ang first number natin ay 18. Susunod number natin ay 20. At ang susunod ay 22. Kasi even nga naman sila, no? 18, 22, 18, 20, and 22. Tapos nagpa-plus 2 siya lang. Nagpa-plus 2. Okay? So, tignan natin. The sum of the first 2. Ano ba yung sum ng first 2 natin? 18 plus 20 is equal to 38. Is 16 more than the largest. Ano yung largest natin? 22. So, dapat pag nag-minus tayo, lalabas 16. So, minus 22. 16. Okay? Okay, so tama tayo, no? 16 yung lumabas. So, ang answer natin ay, I don't know if we could call it answers. Kasi set siya, no? Answer lang siya kasi set naman siya. So, 18, 20, and 22. Ito yung pinaka-answer natin. Okay? So, I hope ay natutunan kayo sa video na ito and see you in the next tutorial.